Naipikit mo na ba ang iyong mga mata at naisip kung posible bang hawakan ang nakaraan? Ang lumakad sa mismong lupa kung saan narinig ng mga propeta ang tinig ng Diyos, kung saan itinayo ng mga hari ang kanilang mga kaharian, at kung saan si Jesus mismo ay lumakad, nagturo, at nagbago ng takbo ng kasaysayan ng tao. Madalas sabihin ni Marco na ang oras ay hindi isang bangin na naghihiwalay sa atin sa mga sandaling ito, ngunit isang tulay, at ang mga bato ng mga sinaunang lugar na ito ay ang mga halijing nagtataglay nito. Kami ay malapit nang magsimula sa isang paglalakbay, hindi lamang sa pamamagitan ng heograpiya, ngunit sa pamamagitan ng millennia. Tuklasin natin ang 15 sagradong lokasyon mula sa Biblia, ngunit makikita natin ang mga ito tulad ng ngayon, na nagdadala ng mga pilat ng kasaysayan at pulso ng modernong buhay. Ang ilan ay itinayong muli ng maraming beses na ang kanilang alikabok ay nagsasabi ng isang kwento ng katatagan. Ang iba ay nagtataglay ng mga lihim na kamakailan lamang ay natuklasan ng mga arkeologo. At ang isa, isang kamangha-mangha ng sinaunang inhinyero, ngayon ay tahimik na namamalagi sa ilalim ng mga alon. Maghanda upang makita ang mundo ng Biblia na hindi mo pa nakikita, dahil ang mga lugar na ito ay hindi lamang mga kwento sa isang libro. Sila ay mga buhay na patuto na nakaukit sa mismong tela ng mundo. Magsisimula ang ating paglalakbay, gaya ng nararapat, sa Jerusalem. Tinawag ito ni Marco na tibok ng puso ng propesya, isang lungsod na minahal, ipinaglaban, winasak, at isinilang na muli ng higit sa anumang lugar sa mundo. Ang Jerusalem sa ngayon ay isang makulay at komplikadong tapis area ng mga kultura at pananampalataya, ngunit sa ilalim ng mataong mga lansangan ay mayroong isang kwento ng epikong sukat. Ang sinaunang lungsod, ang mismong lungsod ni David at ang lugar ng napakagandang templo ni Solomon, ay sinira at muling itinayo ng hindi bababa sa 5 beses. Ito ay isang lugar kung saan ang kasaysayan ay hindi nasusukat sa mga siglo, ngunit sa mga layer ng bato at alikabok. Sa maluwalhating ikalawang templo, ang pinalawak ni Herodes at madalas na binisita ni Jesus, isang solong monumental na seksyon na lamang ng sumusuportang plataporma nito ang natitira, ang Western Wall. Para sa milyon-milyon, ito ang pinakasagradong lugar sa Hudaismo, isang lugar ng malalim na panalangin at panaghoy, madalas na tinatawag na Wailing Wall. Dito, makikita mo ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay na naglalagay ng maliliit, sulat kamay na mga panalangin sa mga siwang sa pagitan ng malalaking bato, isang nasa salat na gawa ng pananampalataya na nag-uugnay sa kanila sa isang 2,000 taong gulang na pamana. Ngunit ang tunay na himala para sa modernong pilgrim ay nasa ilalim lamang ng ibabaw. Ang mga kamakailang paghuhukay sa base ng pader ay nahukay ang mismong antas ng kalye mula noong unang siglo. Maingat na inalis ng mga arkeologo ang mga labi ng millennia upang ipakita ang orihinal na sementadong mga bato at isang hanay ng mga hakbang patungo sa pasukan ng templo. Malumanay kang gagabayan ni Marco sa lugar na ito at sasabihin, tumigil ka rito. Napagtanto mo na nakatayo ka sa eksaktong lupa kung saan lalakyaran sana si Jesus, kung saan sinundan sana siya nina Pedro at Juan, kung saan ang mga mangangalakal na pinalayas niya ay naglagay ng kanilang mga mesa. Ito ay isang sandali na gumuho ng oras. Tulad ng sinabi ng Diyos sa propeta sa Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago kita inanyuan sa sinapupunan ay nakilala kita. Parang may plano ang Diyos para sa tiyak na bahagi ng lupang ito, isang tadhana para sa mga batong ito, bago pa man sila mahuli, alam na balang araw ay dadalhin nila ang mga yapak ng kanyang anak. Mula sa dakilang yugto ng Jerusalem, naglalakbay kami ng ilang milya sa timog, ngunit tila isang mundo ang layo sa espiritu, patungo sa Bethlehem. Inilarawan ni Marco ang paglipat na ito bilang paglipat mula sa trono ng isang hari patungo sa duyan ng isang tagapagligtas. Inihula ng propetang si Mikas, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagaman ikaw ay maliit sa mga angka ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno ng Israel. Noong mga panahong iyon, ito ay isang maliit na nayo ng mga pastol, na mas kilala sa mga bukid nito kaysa sa kinabukasan nito ngayon. Ang hamak na bayang iyon ay tahanan ng isa sa mga pinakalumang patuloy na gumaganang simbahan sa mundo, ang Basilica of the Nativity. Ang pasukan mismo ay isang makapangyarihang sermon sa bato. Ang dating isang malaking arko ay ibinaba sa paglipas ng mga siglo, na nag-iiwan ng isang maliit, hugis parihaba na pagbubukas na kilala bilang pintuan ng kababang loob. Upang makapasok, lahat, maging pilgrim man o pangulo,
ay kailangang iuko ang kanilang ulo, isang pisikal na paalala ng kababang loob ng Diyos na pumasok sa mundo bilang isang mahinang bata sa loob, makapal ang hangin sa halimuyak ng insenso at bigat ng kasaysayan. Sa ibaba ng pangunahing altar, isang maliit na grotto ang nagmamarka sa tradisyonal na lugar ng kapanganakan ni Kristo. Isang 14 na pointed silver star ang nakaimbed sa marmol na sahig, ang nakasulat sa Latin ay, "Dito ipinanganak si Hesukristo ng Birheng Maria." Ang lumuhad at hawakan ng bituin na yun ay ang pag-uugnay sa sentrong misteryo ng pananampalatayang Kristiyano sa isang personal na paraan. Gayunpaman, ang kwento ng Bethlehem sa ngayon ay isa sa matinding kaibahan. Ang sinaunang, sagradong lugar ay umiiral na ngayon sa anino ng isang moderno, matayog na pader ng paghihiwalay, isang konkretong harang na humaharang sa tanawin. Madalas na itinuturo ni Marco ang masakit na kabalintunaan na ito. Ang lugar ng kapanganakan ng prinsipe ng kapayapaan ay simbolo na ngayon ng pagkakahati. Ito ay nagsisilbing isang mapanlinlang na paalala na ang mundo kung saan ipinanganak si Jesus ay isa rin sa alitan at trabaho, at ang kanyang mensahe ng pag-asa at pagkakasundo ay kailangan ngayon ng kasing apurahan ng 2000 taon na ang nakararaan. Mula sa totoong katotohanan ng modernong Bethlehem, dinadala tayo ng ating paglalakbay sa hilaga, na iniiwan ng masungit at tuyong burol ng Judea. Ang tanawin ay unti-unting lumalambot, na nagiging gumugulong, mayabong na burol ng Galilea. Madalas na inilarawan ito ni Marco bilang paglipat mula sa rehiyon ng propesya at politika patungo sa rehiyon ng mga talinghaga at mga tao. Ang sentro ng lugar na ito ay hindi isang gusali, ngunit isang anyong tubig, ang dagat ng Galilea. Hindi ito dagat, kundi isang freshwater na lawa, na hugis ng sinaunang Alpa, o Kinneret sa Hebrew. Ito ang yugto kung saan ang karamihan sa pampublikong ministeryo ni Jesus ay nabuksan. Dito, sa mga dalampasigang ito, tinawag niya ang kanyang mga unang alagad, tinuruan ang mga tao, at ginawa ang napakaraming himala. Ang tubig mismo ay tila nagtataglay ng alaala ng kanyang presensya, na sumasalamin sa isang kalangitan na bahagyang nagbago mula nang siya ay tumingin dito. Ang una naming pinuntahan ay ang Capernaum, ang bayang tinawag ni Jesus na kanya. Ngayon, ito ay isang lugar ng tahimik na mga guho, ngunit noong unang siglo, ito ay isang mataong fishing village at isang customs post sa isang pangunahing ruta ng kalakalan. Ang mga pundasyon ng sinaunang bayan ay gawa sa lokal na itim na basalt na bato, at habang naglalakad ka sa gitna ng mga ito, tinatahak mo ang mismong mga landas na sana ay nilakyaran ni Jesus araw-araw. Ang dalawang pinakamakabuluhang istruktura dito ay nagsasabi ng kwento ng kanyang ministeryo. Ang una ay ang sinagoga. Habang ang kahangahangang puting limestone na sinagoga na nakikita mo ngayon ay itinayo noong ika-4 o ika-5 siglo, diretso itong nakatayo sa pundasyon ng sinagoga noong unang siglo kung saan nagturo si Jesus. Ipapatakbo ni Marco ang iyong kamay sa mga maitim na basalt na bato ng orihinal na pundasyong iyon at ipikit ang iyong mga mata. He'd say, "This is the floor. He stood here, right here." Isipin ang eksenang inilarawan sa Ebanghelyo ni Marcos, si Jesus ay pumasok at nagsimulang magturo, at ang mga tao ay namangha, sapagkat sila'y tinuruan niya na gaya ng may awtoridad, at hindi gaya ng mga eskriba. Ito ay hindi isang teoretikal na debate, ito ay isang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos na nagbabago sa buhay, na nangyayari sa isang lokal na bahay ng pagsamba, na nakakabighani sa mga ordinaryong tao na nagpunta para sa kanilang lingguhang paglilingkod sa Sabbath. Isang bato lang mula sa sinagoga ay makikita ang mga guho ng isang simpleng bahay, na kinilala ng mga arkeologo at sinaunang tradisyon bilang tahanan ng alagad na si Pedro. Iniwan ng mga naunang Kristiyanong pilgrim ang mga graffiti sa mga dingding nito, mga panalangin at pagpapahayag ng pananampalataya, na minarkahan ito bilang isang sagradong espasyo mula pa sa simula. Ngayon, isang moderno at may 8 sulok na simbahan ang sinuspinde sa ibabaw ng mga guho, na nagbibigay daan sa mga bisita na tumingin pababa sa orihinal na mga silid noong unang siglo. Ito, paliwanag ni Marco, ay marahil ang pinakakilala sa lahat ng mga banal na lugar. Ito ay hindi isang pampublikong yugto, ito ay isang tahanan. Dito pinagaling ni Jesus ang biyenan ni Pedro. Malamang dito siya kumain, natulog, at nakipag-usap sa kanyang malalapit na kaibigan. Sa bahay na ito ibinaba ng mga lalaki ang kanilang paralisadong kaibigan sa bubong, kaya desperado silang dalhin siya kay Jesus.
Ang tumayo rito ay upang maunawaan na pinili ng anak ng Diyos na itayo ang kanyang misyon na nagbabago sa mundo hindi sa isang palasyo o isang templo, kundi sa mapagpakumbaba at masikip na tahanan ng isang mangingisda. Ito ay nagsasalita ng mga volume tungkol sa halaga na ibinigay niya sa pagkakaibigan, komunidad, at kabanalan ng ordinaryong buhay. Ang buong tanawin sa paligid ng dagat ng Galilea ay nagsilbing katedral ni Jesus at ang kanyang silid-aralan. Hinihikayat ka ni Marco na umupo lang sa gilid ng burol na tinatanaw ang tubig at makinig. Ang mga talinghaga ay hindi abstract na mga konsepto, sila ay mga buhay na larawang iginuhit mula sa mismong lupa at mga eksena sa harap mo. Itinuro niya ang isang bahagi ng matinik na lupa o isang bukid ng mayamang lupa at sasabihin, ayan. Iyan ang talinghaga ng manghahasik. Question niya ang mga mangingisda na nag-aayos ng kanilang mga lambat sa pampang, gaya ng ginagawa ni Santiago at Juan nang matanggap nila ang kanilang tawag. Itinuturo niya ang isang maliit na halaman ng mostasa, isa sa pinakamaliit na buto, at ipaliwanag kung paano ito tumutubo sa isang malaking palumpong kung saan maaaring gumawa ng mga pugad ang mga ibon. Dito, ang salita ng Diyos ay hindi lamang nakasulat sa isang aklat, ito ay nakaukit sa heograpiya. Ang mga ebanghelyo ay nabuhay, hindi bilang sinaunang kasaysayan, kundi bilang isang kwentong nakaugat sa isang tunay, nasa salat na lugar. Ang koneksyon sa pagitan ng lupa at aral ay malalim. Iminumungkahi nito na ang katotohanan ng Diyos ay hindi isang bagay na malayo at esoteriko, ngunit inihayag sa mga siklo ng kalikasan, ang dignidad ng paggawa ng tao, at ang simple, nakikitang mga katotohanan ng mundo sa paligid natin. Ito ay isang teolohiya para sa mga magsasaka at mangingisda, na sinasalita sa isang wika na agad nilang mauunawaan. At pagkatapos ay mayroong tubig mismo. Ang dagat ng Galilea, o ang Kinneret na kilala sa Hebrew, ay hindi lamang isang backdrop, ito ay isang pangunahing karakter sa mga ebanghelyo. Para sa mga alagad, ito ang kanilang pinagtatrabahuan, ang kanilang pinagkukunan ng kita, ang kanilang buong mundo. Alam na alam nila ang mood nito, ang kalmado, malasalamin na ibabaw ng mapayapang umaga at ang biglaang, nakakatakot na galit ng isang unos sa hapon. Ang hangin ay maaaring mag-funnel pababa mula sa Golan Heights at ang nakapalibot na mga burol ng may kagulat-gulat na bilis, na humahampas sa freshwater na dagat sa isang mapanlinlang na kaguluhan ng mga alon. Ang mga alagad ay bihasang mangingisda, hindi sila madaling matakot sa maalon na tubig. Ito ay isang kritikal na punto upang maunawaan. Kaya't kapag sinabi sa atin ng mga ebanghelyo na sila ay natakot, na akala nila ay mamamatay sila, dapat nating pahalagahan ang matinding karahasan ng bagyo na kanilang hinarap. Isipin na nasa loob ka ng maliit na bangkang kahoy, marahas na hinahampas ng mga alon sa mga gilid, ang hangin ay umaalulong ng napakalakas na hindi mo marinig ang sigaw ng lalaki sa tabi mo. Ang iyong kadalubhasaan, ang iyong panghabambuhay na karanasan sa mismong tubig na ito, ay walang ibig sabihin. Ikaw ay walang magawa, at sa puok, natutulog ang lalaking iniwan mo lahat ng sinusundan. Sumigaw ang mga alagad, "Guro, wala ka bang pakialam na tayo'y mamamatay?" Ay hindi lamang isang pagsusumamo para sa tulong, ito ay sigaw ng existential na kawalan ng pag-asa, isang tanong na itinatanong nating lahat sa gitna ng sarili nating mga bagyo. At ang tugon ni Jesus ay isa sa pinakamakapangyarihang sandali sa kanyang buong ministeryo. Hindi lang siya nagpiyansa ng tubig o tumulong sa mga layag. Siya ay nakatayo at nagsasalita sa mismong mga elemento ng paglikha. Yes, manahimik ka, at huminto ang hangin, at nagkaroon ng malaking katahimikan. Ang pagkatakot ng mga alagad ay napalitan ng mas malaking pagkamangha. Sino nga ito, na maging ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Nakita na nila na pinagaling niya ang mga may sakit at nagtuturo ng may awtoridad, ngunit ito ay naiiba. Ito ay isang paghaharap sa hilaw, hindi mapapantay ang kapangyarihan ng kaguluhan, at pinagkadalubhasaan niya ito sa isang salita. Nakatayo sa baybayin ngayon, madarama mo ang simoy ng hangin at isipin ang sandaling yon, na napagtanto na ang kapayapaang inaalok niya ay hindi lamang kawalan ng gulo, kundi isang malakas na presensya na nagpapakalma sa pinakaubod ng bagyo, kapwa sa tubig at sa loob ng ating sariling puso. Ang temang ito ng karunungan sa magulong tubig ay nagpapatuloy sa isa pang iconic na kaganapan, si Jesus ay naglalakad sa dagat. Muli, ilagay ang iyong sarili sa bangka ng mga alagad. Gabi na, nagpupumiglas sila sa mga sagwan laban sa hangin, pagod at malayo sa lupa.
At pagkatapos ay nakita nila ang isang figura na naglalakad patungo sa kanila sa tubig. Ang kanilang unang reaksyon ay hindi pagtataka, ngunit takot. Iniisip nila na isa itong multo. Ito ay isang pangunahing takot ng tao sa hindi likas, sa hangganan sa pagitan ng buhay at patay na tinatawid. Ngunit pagkatapos ay dumating ang tinig ng katiyakan na pumuputol sa hangin at sa kanilang takot, lakasan mo ang iyong loob, ako ito. Huwag kang matakot. At dito na kumilos ang mapusok, madamdamin, lubos na tao na si Pedro. Panginoon, kung ikaw nga, utusan mo akong lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Ito ay isang sandali ng hindi ka panipaniwala, mapangahas na pananampalataya. At para sa ilang mga hakbang, ito ay gumagana. Nilabanan ni Pedro ang grabidad, sinalungat ang loika, at lumakad sa tubig patungo sa kanyang Panginoon. Ngunit pagkatapos ay inalis niya ang kanyang mga mata kay Jesus. Tinitingnan niya ang hangin at ang mga alon, ang mga pangyayari, ang mga problema, ang kaguluhan, at nagsimula siyang lumubog. Ang kanyang dakilang pananampalataya ay nagbigay daan sa matinding takot, at sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Agad na iniabot ni Jesus ang kanyang kamay at hinuli siya. Ang kanyang pagsaway ay banayad, ngunit malalim, o kayong maliit na pananampalataya, bakit kayo nag-alinlangan? Ang aral dito, na itinuro sa Madula, matubig na yugtong ito, ay isang masterclass sa espiritual na buhay. Posibleng gawin ang imposible kapag nakatutok ang atensyon natin sa Kanya. Ngunit sa sandaling ilipat natin ang ating tingin sa mga bagyo sa ating paligid, nagsisimula tayong lumubog. Gayunpaman, kahit na tayo ay lumulubog, kahit na ang ating pananampalataya ay nanghina, ang Kanyang kamay ay nariyan upang seluhin tayo. Ito ay isang kwento hindi tungkol sa kabiguan ni Pedro, ngunit tungkol sa hindi natitinag na pagiging maaasahan ni Kristo. Hindi niya hinihintay na makabawi tayo ng loob, inaabot niya ang ating pagdududa at hinayla tayo palabas. Ngunit ang dagat ay hindi palaging isang yugto para sa mga high drama, buhay at kamatayang paghaharap sa mga elemento. Para sa mga disipulo, ito ay isang bagay na higit na makamundo, gayunpaman ay kasing halaga. Opisina nila yon. Iyon ang palapag ng pabrika nila. Ang amoy ng asin at isda, ang pakiramdam ng magaspang na lambat na dumudulas sa mga kalyo na kamay, ang ritmo ng paghahagis at paghatak, ito ang buhay na alam nila. Ito ay isang buhay ng pagsusumikap, ng kawalan ng katiyakan, kung saan ang isang mahusay na huli ay nangangahulugan ng seguridad at isang walang laman na lambat ay nangangahulugan ng pagkabalisa. At sa mismong konteksto na ito, ang konteksto ng kanilang pang-araw-araw na paggawa, na si Jesus ay gumagawa ng isang himala na hindi tungkol sa pagpapatahimik sa isang bagyo, ngunit tungkol sa pagpuno sa isang walang laman. Sa pasimula ng kanyang ministeryo, nasumpungan natin siya sa tabi ng dalampasigan, na nagtuturo sa mga pulutong na pumipilit sa kanya. Sumakay siya sa isang bangkang walang laman, ang bangka ni Simon Pedro, at hiniling sa kanya na lumayo ng kaunti sa lupa. Mula sa lumulutang na pulpito, tinuturuan niya ang mga tao. Nang matapos siya, ibinaling niya ang atensyon mula sa karamihan sa nag-iisang mangingisda. Lumabas ka sa kalaliman at ihulog ang iyong mga lambat para mahuli. Isipin si Peter, isang profesional, isang master ng lawa na ito, na gumugol ng buong gabi, ang pinakamahusay na oras para sa pangingisda, at walang nahuli. Siya ay pagod, bigo, at malamang na nasa gitna ng walang pasasalamat na gawain ng paglilinis ng kanyang walang laman na mga lambat. At ngayon ang karpintero na ito, itong naglalakbay na mangangaral, ay nagsasabi sa kanya kung paano gawin ang kanyang trabaho. Dapat ay nagkaroon ng isang sandali ng malalim na pag-aalinlangan. Bawat instinct, bawat bit ng kanyang profesional na karanasan, ay sumisigaw na ito ay isang hanggal na gawain. Ngunit mayroong isang bagay sa presensya ni Jesus, isang awtoridad na higit pa sa mga salita. Kaya't nagbigay si Pedro ng tugon na isang perpektong timpla ng pagod na profesionalismo at umuusbong na pananampalataya, Guro, buong gabi kaming nagpagal at wala kaming nakuha. Ngunit sa iyong salita ay ibababa ko ang mga lambat. Ito ay isang konsesyon. Hindi ako naniniwala na ito ay gag-ana, ngunit dahil sinabi mo, gagawin ko ito. Ito ay ang pagsunod ng isang tao na handang suspindihin ang kanilang sariling kadalubhasaan at magtiwala sa isang mas mataas na awtoridad, kahit na ito ay walang lohikal na kahulugan. At ang susunod na mangyayari ay sumisira sa kanyang buong pananaw sa mundo. Ang mga lambat ay hindi lamang kumukuha ng ilang isda.
Sila ay puno na sila ay nagsimulang masira. Kailangan niyang tawagan ang kanyang mga kasama, sina Santiago at Juan, sa kabilang bangka upang pumunta at tumulong. Pinuno nila ang magkabilang bangka ng labis na nagsimulang lumubog. Ito ay hindi lamang isang magandang catch, ito ay isang supernatural, imposibleng kasaganaan. Ito ang lumikha ng isda na nag-uutos sa kanila sa mga lambat. At ang reaksyon ni Peter ay marahil ang pinaka-nagsasabing bahagi ng kwento. Hindi siya nagdiriwang. Hindi niya sinisimulan ang pagkalkula ng kanyang mga kita. Lumuhad siya sa harapan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo ka sa akin, sapagkat ako ay isang makasalanang tao, o Panginoon." Sa harap ng napakalaki, nagbibigay buhay na kapangyarihang ito, siya ay nalulula sa sarili niyang kakulangan. Hindi ito isang sigaw ng kagalakan sa kanyang magandang kapalaran. Ito ay sigaw ng isang tao na ngayon lang nakakita ng radikal, nakakatakot na kabanalan ng Diyos na sumalakay sa kanyang workspace at inilantad ang kanyang sariling espiritual na kahungkagan. Ngunit si Jesus ay hindi umaalis. Kabaligtaran ang ginagawa niya. Inilapit niya siya sa pamamagitan ng isang tawag na muling magpapakahulugan sa kanyang buong pag-iral. Huwag kang matakot, mula ngayon ay manghuhuli ka ng mga tao. Kinuha niya ang propesyon ni Peter, ang mismong bagay na inakala niyang alam niya, at ginawa itong metapora para sa kanyang bagong misyon. Ang himala ay hindi talaga tungkol sa isda. Ang mga isda ay ang paraan lamang sa isang dulo. Ang himala ay tungkol sa mangingisda. Ito ay tungkol sa pagpapakita sa kanya na ang maaaring mag-utos sa isda ay maaari ring mag-utos ng kanyang buhay, at ang pagsunod sa kanya ay haantong sa isang mabungang hindi niya akalain. Noong araw na iyon, iniwan ni Pedro, Andres, Santiago, at Juan ang kanilang mga lambat, ang kanilang mga bangka, ang kanilang buong kabuhayan, at sumunod sa kanya. Ang dagat ay hindi na lamang kanilang pinagtatrabahuan, ito ang naging lugar ng kanilang pagtawag. At sa loob ng 3 taon, iyon ang ginawa nila. Naglakad sila kasama niya, natuto mula sa kanya, at nakita siyang gumawa ng mga bagay na sumasalungat sa paliwanag. Ngunit pagkatapos, ang hindi maiisip na mangyayari. Ang kanilang Panginoon ay dinakip, nilitis, at ipinako sa krus. Ang nagpakalma sa bagyo ay siya mismo ang nilamon ng bagyo ng karahasan ng tao. Ang kanilang pag-asa ay patay at inilibing sa isang libingan. At si Pedro, ang bato, ay naduraj sa bigat ng kanyang sariling pagtanggi, ang alaala ng uwak ng tandang ay umaalingaw sa kanyang kaluluwa. Kahit pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, pagkatapos makita ang muling nabuhay na Panginoon, ang mga disipulo ay nasa kalagayan ng kalituhan, naghihintay sa Galilea gaya ng sinabi sa kanila. At ano ang ginagawa nila sa limbo na ito ng kalungkutan at kawalan ng katiyakan? Ginagawa nila ang tanging alam nila. Sinabi ni Pedro sa iba, "Ako ay mangingisda." Bumalik sila sa bangka, bumalik sila sa mga lambat. Ito ay isang pag-urong sa pamilyar, isang pagbabalik sa buhay na mayroon sila bago sila tinawag ni Jesus. Ito ay isang gawa na nagsasalita ng kanilang pagkalito. Ano ngayon? Saan tayo pupunta dito? At tulad ng 3 taon na ang nakalilipas, buong gabi silang nagpapagal at walang nahuhuli. Ang kahungkagan ng mga lambat ay sumasalamin sa kawalan ng laman sa kanilang mga puso. Pagkatapos, sa pagbubukang liwayway, isang figure ang lumitaw sa dalampasigan. Isang silweta laban sa pagsikat ng araw. Hindi nila siya lubos na mailabas mula sa 100 yarda o kaya sila ay mula sa lupain. Siya ay tumatawag sa kanila, ang kanyang boses ay nagdadala sa tahimik na tubig. "Mga anak, may isda ba kayo?" Ito ay isang simpleng tanong, ang uri na maaaring itanong ng sinumang dumadaan sa isang bangka ng mga mangingisda. Ngunit pinuputol nito ang mga ito sa kaibuturan. "Hindi," sagot nila, ang salitang mabigat sa kabiguan ng buong gabi. Wala silang maipakita sa kanilang mga pagsisikap. Bumalik sila sa dati nilang buhay, at nabigo sila sa dati nilang buhay. Ang kanilang sariling lakas, ang kanilang sariling kadalubhasaan, ay walang nagawa. Ito ay isang malakas na paalala na kung wala siya, wala silang magagawa. Ang estranghero sa pampang ay nagbibigay ng kakaibang utos. Ihagis mo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka, at may makikita ka. Ngayon, para sa mga profesional na mangingisda, ito ay tiyak na mukhang walang katotohanan. Ano ang pagkakaiba ng ilang talampakan sa kanan? Buong buhay nila ay nagtatrabaho sila sa tubig na ito. Alam nila ang agos, ang lalim, ang mga gawin ng isda.
Gayunpaman, tiyak na may kung ano sa kanyang boses, isang tahimik na awtoridad na pumutol sa kanilang pagkahapo at pangungutya. O baka desperasyon lang, wala silang kawala, kaya ginagawa nila ito. Muli nilang inihagis ang lambat sa kanang bahagi ng bangka. At lumuwa ang dagat. Ang tugon ay agaran at marahas. Ang lambat ay biglang, imposibleng mabigat, na puno ng isang nanginginig, pilak na masa ng isda. Napakarami anupat ang malalakas at batikang mga lalaking ito ay hindi man lang makapagsimulang dalhin ito sakay. Kumukulo ang tubig sa sobrang dami ng huli. At sa sandaling yon ng supernatural na kasaganaan, sa alingaw-ngaw na yon ng alaala mula sa 3 taon bago, ang tabing ay inalis. Si Juan, ang alagad na minahal ni Jesus, ang unang nag-uugnay sa himala sa manggagawa ng himala. Kinikilala ng kanyang puso ang hindi kayang gawin ng kanyang mga mata. Siya ay lumingon kay Pedro, ang kanyang tinig ay puno ng sindak at katiyakan, at sinabi, "Ito ay ang Panginoon." Iyon lang ang kailangan. Ang mga salita ay nag-aapoy sa kaluluwa ni Pedro. At ang susunod niyang ginawa ay dalisay, hindi na filter na si Peter. Hindi niya iniisip, hindi siya nag-strategize, nagre-react siya. Siya ay hinuberan dahil sa trabaho, ngunit nang marinig niya na si Jesus yun sa pampang, kinuha niya ang kanyang panlabas na damit, ibinalot ito sa kanyang sarili, at tumalon sa dagat. Hindi niya hinintay na dahan-daang hilahin ng bangka ang huli sa pampang. Hindi siya makapaghintay. Siya ay lumalangoy, siya ay nag-aagawan, siya ay humahakbang patungo sa lalaking pinagmumulan ng kanyang buhay at pinagmumulan din ng kanyang pinakamalalim na kahihiyan. Isipin ang kaibahan dito. Sa unang pagkakataong nangyari ito, lumuhad si Pedro at nagmakaawa kay Jesus na iwan siya dahil siya ay isang makasalanang tao. Ang kabanalan ni Kristo ay naglantad sa kanyang hindi pagiging karapat-dapat, at ang kanyang unang likas na hilig ay lumikha ng distansya. Pero ngayon, pagkatapos ng pagtanggi, pagkatapos ng pagpapako sa krus, pagkatapos ng pagkabuhay na maguli, ang kanyang pagkamakasalanan ay higit na totoo sa kanya kaysa dati. Ang uwak ng tandang ay isang sariwang sugat, ngunit ang kanyang reaksyon ay ganap na kabaligtaran. Hindi niya itinutulak si Jesus palayo, isinasara niya ang distansya sa bawat onsa ng kanyang lakas. Hindi na siya tumatakbo mula sa banal, tumatakbo siya papunta sa kanya. Ito ang pagkakaiba ng biyaya. Naiintindihan na niya ngayon na ang mismong naglalantad ng kanyang kasalanan ay siya lamang ang makakapagpagaling nito. Lumalangoy siya patungo sa kanyang pagpapatawad. Nang sa wakas ay nakuha na ng mga alagad ang bangka sa pampang, nakakita sila ng isang hindi kapani-paniwalang tanawin na naghihintay sa kanila. Naroon si Jesus, nakatayo sa tabi ng apoy ng uling. At sa apoy, mayroon ng isda na nagluluto, at tinapay sa tabi nito. Hindi niya kailangan ang kanilang huli. Hindi niya hinintay ang kanilang tagumpay sa pagbibigay ng pagkain. Nagbigay na siya. Iniimbitahan lang niya ang mga ito na dalhin ang mga ibinigay niya at idagdag sa handa na niyang handaan. Magdala ka ng ilang isda na kakahuli mo lang, sabi niya. Pinagtitibay niya ang kanilang gawain, ang kanilang pagsunod, ngunit nilinaw niya na siya ang tunay na tagapagkaloob. Siya ang host, siya ang pinagmumula ng lahat ng kanilang kabuhayan, kapwa pisikal at espiritual. At ang detalyeng yun ng sunog ng uling, hindi ito maaaring nagkataon lamang. Ang huling pagkakataon na si Pedro ay malapit sa apoy ng uling ay sa looban ng mataas na saserdote, kung saan pinainit niya ang kanyang mga kamay at tinanggihan ang kanyang Panginoon ng 3 beses. Si Jesus, sa kanyang walang katapusang lamang at karunungan, ay muling nililikha ang eksena ng pinakamalaking kabiguan ni Pedro, hindi para akusahan siya, kundi para tabyusan siya. Pinapalitan niya ang trauma at ginagawa itong lugar ng pagpapanumbalik. Siya ay muling inilalaan ang pinakalupa ng trauma ni Peter. Isipin ang mga alagad, basang-basa at pagod, na nagtitipon sa paligid ng apoy na iyon. Ang amoy ng uling, ang kaluskus ng apoy, ang paningin ng tinapay at isda, ito ay isang echo ng napakaraming iba pang pagkain kasama si Jesus. Ngunit para kay Peter, ito ay isang sensory trigger. Ang amoy na iyon ang naging backdrop ng kanyang pagtataksil. At ngayon, ginagamit ito ni Jesus bilang backdrop para sa kanyang almusal. Hindi niya binabaliwala ang nakaraan. Hindi siya nagpapanggap na hindi nangyari. Siya ay tumuntong mismo sa gitna ng pinakamasakit na alaala ni Pedro at pinupuno ito ng kanyang presensya, ng amoy ng probisyon, ng init ng pakikisama.
Bago magsalita ng isang salita ng pagsaway o pagpapanumbalik, si Jesus ay nagmiministeryo na sa pinakamalalim na sugat ni Pedro sa pamamagitan ng simple at malalim na pagkilos na ito ng paghahain sa kanya ng pagkain. Sabay silang kumakain. Sinasabi ng teksto, ngayon wala sa mga alagad ang nang-ahas na tanungin siya, sino ka? Alam nilang si Lord yun. Mayroong isang sagradong katahimikan na nakasabit sa hangin. Magkahalong sindak at takot at saya na sobrang sakit. Sila ay nasa piling ng nabuhay na mag-uling Kristo, at ang tunay na katotohanan nito ay halos hindi na kayang tiisin. Kumain sila ng almusal na inihanda niya, isang tahimik na pagsasamahan sa dalampasigan. At sa tahimik na ito, hinahayaan ni Jesus na tumira ang biyaya ng sandali. Hinayaan niyang maupo si Pedro na may alaala ng unang apoy at ang katotohanan ng pangalawa na ito. Binibigyan niya siya ng puwang upang maramdaman ang kaibahan, upang makuha ang hindi nasabi na pagpapatawad na makapal na sa hangin. Pagkatapos, nang matapos ang pagkain, ibinaling ni Jesus ang kanyang buong atensyon sa lalaking lumangoy sa kanya. Hindi niya siya ibinubukod sa paraang nakakahiya sa kanya bago ang iba, ngunit sa paraang masidhing personal. Sinimulan niya, Simon, anak ni Juan. Ginamit niya ang kanyang lumang pangalan. Hindi si Pedro, ang bato, ang pangalang ibinigay mismo ni Jesus sa kanya. Babalik siya sa umpisa, si Simon, ang mangingisda. Si Simon, ang may kamalian at mapusok na tao. Ito ay isang banayad na paraan ng pagtanggal ng pagkukunwari at pagkuha sa kaibuturan ng kung sino siya. Para bang sinasabing, mag-usap tayo, hindi bilang pinuno ng mga apostol sa hari ng mga hari, kundi bilang Simon sa kanyang kaibigan. At pagkatapos ay dumating ang unang tanong, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako ng higit pa sa mga ito? Ang tanong na ito ay isang obra maestra ng banal na operasyon. Pansinin ang dalawang gilid ng talam. Una, mahal mo ba ako? Ito ang pangunahing tanong ng lahat ng pagiging disipulo. Ngunit pagkatapos ay idinagdag niya, higit pa sa mga ito. Higit sa ano? Higit pa sa ibang mga alagad na ito. Higit pa sa mga bangka at mga lambat at buhay ng isang mangingisda. Ito ay halos tiyak na isang banayad, hindi paratang na pagbabalik sa sariling pagmamalaki ni Peter sa silid sa itaas, kahit na ang lahat ay tumalikod dahil sa iyo, hinding-hindi ko gagawin. Hindi ito kinukuskos ni Jesus. Siya ay may hawak na salamin na hinihiling kay Pedro na muling suriin ang sarili niyang puso sa liwanag ng kanyang kabiguan. Nagtatanong siya, Simon, pagkatapos ng lahat ng nangyari, saan ba talaga nakatayo ang puso mo? Ginamit ni Jesus ang salitang Griego na agape para sa pag-ibig. Ito ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig, pag-aalay ng sarili, walang kondisyon, pagmamahal sa kalooban, hindi lamang sa emosyon. Ito ang pag-ibig ng Diyos sa mundo. Simon, mahal mo ba ako sa banal at hindi natitinag na pag-ibig na ito? At ang tugon ni Pedro ay nakapipinsala sa katapatan nito. Sinabi niya, Oo, Panginoon, alam mong mahal kita. Ngunit ang salitang ginagamit niya para sa pag-ibig ay filio. Ito ay ang pag-ibig ng malalim na pagkakaibigan at pagmamahal. Ito ay pag-ibig sa kapatid. Ito ay isang tunay, taos-pusong pag-ibig, ngunit ito ay isang hakbang pababa mula sa ganap na pamantayang ipinakita ni Jesus. Wala na ang bastos, ipinagmamalaki si Pedro. Ang lalaking sigurado sa sarili niyang lakas ngayon ay hindi na kayang angkinin ang mas mataas na pagmamahal na yon. Siya ay nagpakumbaba, sira na siya, hindi niya maipapangako si agape. Maaari lamang niyang ialay ang kanyang filio, ang kanyang tao, may depekto, ngunit tunay na pagmamahal. At ipinagpaliban niya ang sariling kaalaman ni Jesus, alam mo. He's saying, I can't trust my own heart anymore. I can't make grand promises. But you see me, you know what's really inside. You know that despite my failure, my affection for you is real. Tinatanggap ito ni Jesus. Hindi niya siya tinatama, hindi niya sinasabi, hindi sapat yun. Nakilala niya si Pedro kung nasaan siya at binigyan siya ng kanyang atas, pakainin mo ang aking mga tupa. Ibinabalik niya ang kanyang layunin, ipinagkatiwala niya sa kanya ang mga pinakamahina na miyembro ng kawan. Ang unang pagtanggi ay tinubos ng isang unang komisyon. Pagkatapos ay nagtanong si Jesus sa pangalawang pagkakataon. Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Muli, ginamit ni Jesus ang agape.
Binibigyan niya ng isa pang pagkakataon si Peter. Marahan niyang dinidiin ang sugat, hindi para magdulot ng sakit, kundi para masiguradong ganap itong gumaling. Inaanyayahan niya si Peter na tumaas sa mas mataas na antas ng pangako. Ngunit si Pedro ay nasa lugar pa rin ng nasirang kababang loob. Ibinigay niya ang eksaktong parehong sagot, "Oo, Panginoon, alam mo na mahal kita," gamit ang *filio* muli. Hindi niya magagawa, hindi, mag-overpromise. Natutunan niya ang mapait na aral ng sarili niyang kahinaan. Kaya't muli, sinalubong siya ni Jesus doon. Ibinigay niya sa kanya ang pangalawang komisyon, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Lumalaki ang responsibilidad, mula sa mga tupa hanggang sa buong kawan. Ang pangalawang pagtanggi ay natubos. At pagkatapos ay dumating ang ikatlong tanong. Ito ang sandali na ang buong exchange pivots. Ito ay kung saan ang biyaya ni Jesus ay nagiging lubhang makapigil hiningang personal na halos masakit pagmasdan. Tinanong niya sa ikatlong pagkakataon, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Ngunit sa pagkakataong ito, binago ni Jesus ang kanyang salita. Hindi siya gumagamit ng agape. Bumaba siya sa level ni Peter. Nakilala niya siya sa kanyang foxhole ng kabiguan at kababang loob at ginamit ang sariling salita ni Pedro, *filio*. Siya ay mahalagang nagtatanong, "Simon, kalimutan sandali ang mataas na pamantayan. Kalimutan ang banal, mapagsakripisyong pag-ibig. Sabihin mo lang sa akin ito, kaibigan kita?" Si Jesus ay nagpapakumbaba. Ibinababa niya ang bar, hindi dahil mas mababa ang standard, kundi dahil sira ang lalaki. Handa siyang tanggapin ang pagmamahal na kayang ihandog ni Pedro, hindi hinihingi ang pagmamahal na nararamdaman ni Pedro na nabigo niyang ibigay. Ito ay isang gawa ng malalim na empatiya. Hindi na niya hinihiling kay Pedro na tumaas sa kanyang antas, siya ay bumababa sa kay Pedro. At sinasabi ng teksto na ito ang ikinalungkot ni Pedro. Nasaktan si Pedro dahil tinanong siya ni Jesus sa ikatlong pagkakataon, "Mahal mo ba ako?" Bakit siya nasaktan? Ito ay hindi lamang ang pag-uulit. Ang 3 beses na tanong ay malinaw at masakit na alingaw-ngaw ng kanyang 3 beses na pagtanggi. Bawat tanong ay parang isang batong bumabagsak sa tahimik na pool ng kanyang alaala, ang mga alon ay kumakalat upang hawakan ang malamig at madilim na gabi sa looban. Ang unang tanong para sa unang pagtanggi, ang pangalawa para sa pangalawa, at ngayon ang pangatlo. Ito na ang huling pagliko ng kutsilyo, na idinisenyo hindi para pumatay, kundi para linisin ang sugat ng lahat ng laso nito. Ngunit nalungkot din siya, marahil, dahil ibinaba ni Jesus ang pamantayan. Maaaring nadama ni Pedro na para bang kinu-question ngayon ni Jesus ang kanyang mas mababang pag-aangkin. Parang sinasabing, "Sigurado ka bang kaya mo pang mangako kay *filio*? Sigurado ka bang kaibigan kita?" Ang mababang loob na pagtitiwala sa sarili ay ganap na nawala na ang magiliw na pagsisiyasat ng kanyang pinakapangunahing pagmamahal ng tao para kay Jesus ay naging dahilan upang siya ay masira. At kaya ang kanyang huling sagot ay isang kumpletong pagsuko. Hindi lang, "Oo, alam mo." Ibinigay niya ang kanyang sarili ng buo sa omniscience ni Kristo. "Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay, alam mong mahal kita." Gumagamit siya muli ng *filio*. Ngunit ang paunang salita ang mahalaga. Ito ay isang lubos na pagbibitiw ng pagtatasa sa sarili. He is saying, "Wala na akong basehan para mag-claim. Pabago-bago ang nararamdaman ko. Ang mga pangako ko'y alikabok. Ang sarili kong puso ay misteryo para sa akin. Hindi ko mapagkakatiwalaan ang sarili ko na alamin man lang ang lalim ng sarili kong pag-ibig. Pero kaya mo, alam mo ang lahat, nakikita mo ang buong larawan. Nakikita mo ang kabiguan ko, nakikita mo ang kahihiyan ko, nakikita mo ang kahinaan ko, at nananatili kang tunay na nagmamahal. Sa iyong kaalaman, hindi sa akin. Ito ang ibaba, ito ang tunay na pagpapakumbaba. Mula lamang sa lugar na ito ng ganap na pagsuko na siya ay tunay na may tatayong muli. At kasama ang pangwakas, sira, magandang pag-amin, ibinigay ni Jesus ang ikatlo at huling utos, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Kumpleto na ang pagpapanumbalik. 3 pagtanggi ang sinagot ng 3 pagpapatibay ng pag-ibig, gayunpaman ay may depekto. 3 kabiguan na tinubos ng 3 ulit na utos na pastol ang kawan ng Diyos. Si Peter ay ganap at pampublikong naibalik. Ang tumakas ay siya na ang hinirang na mamuno. Ang tumanggi sa pastol ay inatasan na ngayon sa pagpapakain sa kanyang mga tupa.
Ngunit hindi pa tapos si Jesus. Ang pagsasauli ng nakaraan ni Pedro ay kumpleto na, ngunit ngayon ay kailangan na siyang ihanda ni Jesus para sa kanyang kinabukasan. Kaagad pagkatapos na italaga siya, si Jesus ay nagsalita ng isang nakakatakot at magandang hula. Sinabi niya, "Talagang katotohanang sinasabi ko sa iyo, noong bata ka pa ikaw ay nagbihis at pumunta kung saan mo gusto. Ngunit kapag ikaw ay tumanda ay iuunat mo ang iyong mga kamay, at iba ang magbibihis sa iyo at magdadala sa iyo kung saan mo gustong pumunta." Si Juan, ang may akda, ay nagdagdag ng komentaryo para sa atin. Sinabi ito ni Jesus upang ipahiwatig ang uri ng kamatayan kung saan luluwalhatiin ni Pedro ang Diyos. Isipin ang nakakagulat na implikasyon dito. Tinanggap lang ni Jesus ang mapagpakumbabang pag-aalay ni Pedro ng *filio* na pag-ibig, ang kanyang pagmamahal sa kapatid. Hindi niya siya pinilit na angkinin ng mas mataas na *agape* na pag-ibig. Gayunpaman, sa susunod na hininga, hinuhulaan niya na si Pedro ay, sa huli, ay magpapakita ng pinakahuling anyo ng *agape. Siya ay mamamatay bilang martir, isang kamatayang pagsasakripisyo sa sarili, alang-alang sa isa na minsan niyang ipinagkait. Sinasabi sa kanya ni Jesus, "Pedro, tinatanggap ko ang pag-ibig na maaari mong ialay sa akin ngayon. Ngunit palaguin kita, at pababanailan ka, at gagawa sa iyo, hanggang sa pag-ibig na hindi mo maipapangako ay ang mismong pag-ibig na iyong mabubuhay at mamamatay." Ang lalaking hindi makayanan ang pagtatanong ng isang alilang babae ay balang araw ay mag-uunat ng kanyang mga kamay at dadalhin sa sariling krus. Ang pagpapanumbalik ay hindi lamang tungkol sa pagpapatawad sa kanyang nakaraan, ito ay tungkol sa pagpapalakas ng kanyang kinabukasan. At pagkatapos ng lahat ng ito, ang almusal, ang apoy, ang mga tanong, ang mga utos, ang propesya ng kamatayan ng isang martir, si Jesus ay nagdestil ng lahat hanggang sa dalawang simpleng salita. Ang parehong dalawang salita na kanyang sinabi kay Pedro 3 taon na ang nakaraan, sa mismong dagat na ito. Tinitingnan niya itong sirang, na ibalik, at na-recommissioned na mangingisda at sinabing, "Sumunod ka sa akin." Ito ay isang bagong simula. Ngunit ito ay isang simula na may dilat na mga mata. Sa unang pagkakataon, ito ay isang tawag sa pakikipagsapalaran. Sa pagkakataong ito ay isang tawag sa isang krus. Ito ay isang tawag na sundin ng isang master na ang pag-ibig ay humahantong sa sakripisyo, na ang paghahari ay matatagpuan sa paglilingkod, at ang kanyang buhay ay matatagpuan sa pamamagitan ng kamatayan. Hindi pa tapos ang paglalakbay ng pananampalataya ni Pedro, simula pa lang talaga. Kaya, ang kwento ni Peter ay isang malalim na blueprint para sa ating lahat, isang testamento na ang ating pinakamasakit na mga kabiguan ay maaaring maging pinakapundasyon para sa ating hinaharap na pagtawag kapag natugunan ng biyaya. Talagang nagtatanong ito para sa bawat isa sa atin, saan sa sarili mong kwento ng kabiguan ay sinasalubong ka ni Jesus ng isang bagong komisyon at isang simpleng paanyaya na, "Sundan mo ako." Ibahagi ang iyong mga pagmumuni-muni sa mga komento, talagang pinahahalagahan ko ang pakikinig sa kanila. At kung ang paglalakbay ng pagtuklas na ito ay umaayon sa iyo, tiyaking mag-subscribe ka at i-ring ang notification bell na yon, dahil hindi mo gugustuhin makaligtaan ang aming susunod na video kung saan tutuklasin namin ang mga radikal na implikasyon ng ascension. Hanggang sa muli nating pagkikita, lumakad sa biyaya. Si Marco ito.